Okay, so wala Vice, Senate President, Speaker, Congressman, Senador, wala. Wala po nakalagay na doon sa batas na yun. Oh, yun na. Yung po kasing batas na yun ay naging batas yun nung panahon ng martial law. Eh, paano to? Di walang, walang sisinuhin to at pasensyahan na lang itong mga mambabatas na ito at mga government officials. Not unless the President issues an executive order in as much as Exempting din. Congress is not yet in session. Okay. Pero ano ho bang parusa doon sa mga gumagamit ng wangwang? Confiscation po ng gadget Okay. at 15,000 pesos na penalty. Nako, parang kayang-kaya ho nila kahit 3 wangwang. Sa Banawi ho ba, kamusta kampanya ninyo? Well, Yun ho ang tinuturo lagi bilihan doon palagi in fact I got into trouble nung pinupuna ko palagi yan dyan sa Banawi, nagkakabit sila ng mga sirena dyan sa mga unauthorized na vehicles, Opo. At mabuti naman at inanunsyo ng ating Pangulo yung bagay na yan para na sa ganun yung mga enforcers namin hindi ma-andap. Oo, may lakas ng loob na. Oo. Kasi nung pinaiiral natin yung batas na yan, ang mga enforcers namin na-andap na gawin yan dahil sabi nila, paano naman kami kawawa kami pagka kami na-reassign o na sideline dahil kasi because of that implementation. Dahil Bakit mga ba? matataas na tao ang sasagasaan. Yun nga, malaki hubang tao itong nasa likod ng mga wangwang na to. Karamihan dyan, malaking tao at karamihan din, mga singkitang mata at maigsi ang pangalan. Okay. Hindi, pag-ihuhulihin ho nila. Opo. In fact, noong June 29, noong inanunsyo ng ating Pangulo yung lineup ng kanyang cabinet at nabanggit niya yan tungkol yung wangwang, nung siya ini-interview, pinatawag natin ang ating mga enforcers, at binigyan ng tagubilin na ipatupad yung batas na yan, PD 96. At sabi ko nga, total, binensyon na ng Presidente, di ituturo natin ng Presidente. Okay. Hotline tayo, Asek. Kung doon po sa mga kababayan natin na nakakaranas na winawangwangan, na mga unauthorizadong sasakyan, pwede po nilang, siguro pwede pa nilang i-text yan sa aking cell number, Opo. 0918-944-7951 at ipapagbigay alam natin yan sa mga enforcers natin. Okay. Asek, maraming salamat po. Maraming salamat din po. LTO Chief Alberto Swansing. Para sa ating hinit panahon, ang Kalakhang Maynila ay makararanas ng maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog pagkidlat, lalo na po sa dakong hapon o gabi. Kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat naman ang mararanasan sa Mindanao. Ayon sa Pag-asa, dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone doon. Isang low-pressure area rin ang namataan sa kanluran ng Iba, Zambales. Ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay makararanas ng maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan o pagkulog at pagkidlat. Showbiz, balita na tayo. Ihatid sa atin ang ating morning katsikahan na si Luan D. Luan. Good morning, Igan. Naomi Campbell ipinatatawag sa korte para tumistigo laban kay former Liberian President Charles Taylor. Allegedly nakatanggap umano ang British model ng isang diamond mula kay Taylor bilang regalo noong 1997. Si Taylor ay akusado bilang utak sa pagsiklab ng civil war sa Sierra Leone na nagbigay daan para ma-exploit umano ang mineral resources at diamond fields ng bansa. Samantala, wala pang kumpirmasyon kung ipapatawag din ng korte ang mga artistang sina Mia Farrow at Carol White. Unang patikim pa lang yan, I'll be back for more, so dyan lang kayo. Makasaysayang panunumpa ni na President Noynoy Aquino at Vice President Jojomar Binay. Star-studded. At Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo nakatakdang maghain ng panukalang batas sa Kongreso ngayong araw. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Iba na ngayon, panahon na ng suddenly. Okay lang lahat, suddenly magkakalagnat. Simpleng sipon lang, suddenly malala na.
Yung alagang sapat noon, baka hindi na ngayon. Bigyan siya ng dagdag proteksyon. Celine, most prescribed by doctors, most trusted by moms for kids of all ages. Itaas na ang proteksyon. Celine, protect todo sa anumang suddenly.